1995, nung natagpo ang patay sa loob ng barko ng Philippine Navy si Ensign Philip Pestaño. 17 taon ang nakalipas, naniniwala pa rin ang kanyang mga kaanak na pinatay si Pestaño. Ito'y sa kabila ng lumabas sa investigasyon na suicide ang nangyari. Hustisya ang parehong hiling ng pamilya Pestaño at ng mga akusado. May report si June Veneracion. 17 taon nang nagdurusa ang pamilya Pestaño dahil sa paniniwalang pinatay si Ensign Philip Pestaño at hindi nagpakamatay. Natagpuan nung walang buhay at may tama ng bala sa ulo si Pestaño sa loob ng cabin ng barko ng Philippine Navy. It's been a long time, no? Yet ang na-accomplish lang so far in our quest for truth and justice, at least we have the truth. I don't know how long will the justice will be. Will come. Hustisya rin naman ang hinihingi ng 10 akusado at kanilang pamilya. 4 sa kanila ay retirado na, habang ang 6 ay narekomendang matanggal sa serbisyo makaraang maisampa ang kasong murder sa Sandigan Bayan. I lost the opportunity to have another job kasi before my retirement may kaso na akong murder, so imposible nang kaya naman mag-apply sa private company. Si retired Navy personnel Carlito Amoroso ang itinuturo manong bumaril daw kay Pestaño. Pero aniya, wala raw siya noon sa barko. Mismo si DOTC Secretary June Abaya na nooy junior officer pa ng Navy ang makakapagpatunay raw nito. Si Lieutenant Junior Grade Abaya pa noon, sir. Siyang tumawag sa akin sa IS-1 siya noon eh. Sabi niya, Morali ka. Alam mo ba may nangyari sa barko niyo? Sabi. Sa barko. Sabi. Hindi ko alam, sir eh. Sabi ko, may nagpakamatay doon, sabi niya. Ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, kinuha noon ng pamilya Pestaño na imbestigahan ang nangyari. Pero lumabas sa kanyang pag-aaral na suicide talaga ang nangyari. May suicide letter si Pestaño at lahat daw ng ebidensya nagsasabing nagpakamatay siya. Ang problema, kapag pinipilit mo na siya ay pinatay, ang next question ay, sino ang pumatay? And that means, magtututuro ka. Pag ikaw ay nagtututuro, dapat may ebidensya ka. Kasi sisirain mo yung buhay nitong mga ina-accuse mo. Napansin daw ng mga kasama ni Pestaño sa barko na nagkaroon ito ng depression at mukhang nalulung sa droga. Makarang ireklamo ng dati niyang girlfriend na si Joanna Grace Yasay. Reklamong pwedeng mauwi sa court-martial. Humarap siya sa amin makaraan ng mahabang panahon ng pananahimik. We broke up because nagkaroon siya ng third party. After that, I actually decided to file a case, administrative case sa Navy about breach of promise to marry. Pero sabi ng ama ni Pestaño, may gusto ngang pakasalan ng kanyang anak, pero hindi raw yun si Yasay. Hoaxte yan naman talaga. I mean, si Philip was engaged to be married by another Joanne, I would say. Hindi rin daw totoong nagdodroga ang kanyang anak. Pinatay raw ang kanyang anak dahil sa mga natuklasan daw nitong iligal na gawain sa barko, gaya ng shipment ng droga at iligal na troso. Kapwa humihingi ng hustisya ang pamilya Pestaño at ang mga akusado. Sana lang daw matapos na ang kaso para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. June Veneracion, GMA News.